Dahil sa mga samot-saring batikos at akusasyon sa spiritual leader ng KOJC at ngayon senatorial candidate na si Pastor Polo C. Quiboloy, naniniwala ang mga taga-suporta nito na kung mailuklok ito sa Senado, siya ang magiging boses ng mga naaapi. Alamin ang detalye ng balita mula kay Christine Lebico. Kilala ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy na matagal nang matalik na kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mapagkumbabang simula ng ministeryo ng KOJC kung saan mayroon lamang itong 15 miyembro at isang masigasig na mga ngaral ay nasaksihan ng dating Pangulo habang siya ay nagsisimula rin sa larangan ng politika. Kaya naman, nang mabigyan ng pagkakataon na maging presidente ng bansang Pilipinas, hindi nakatakatakang si Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang naging spiritual advisor. Sa tinagal ng kanilang pagkakaibigan, palaisipan sa mga taga-suporta ang mga akusasyon laban sa butihing pastor, lalo pa at kilala ang dating Pangulo na mahigpit sa kampanya nito laban sa kriminalidad. Ito rin ang ipinahayag ng mga taga-suporta ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa isinagawang campaign rally sa Panabo City, Davao del Norte. Ako, di ko motoo. Ako nang ginasulti, di ami karon dere ni suporta ni pastor. Pag nga di ami dere, wala mi motoo sa mga accusation na ilang gilabay ka pastor. Of course not, di yan totoo. Ang kaso nga gipay kang Pastor Quiboloy, dismiss na sa Davao. Pero ilang gibanaw dito sa Manila, kailangan pabor. So di ko motoo kanang gipatawan nila karon pastor nga kriminal dili tinuod kay dismiss na dinhi sa Davao. Naniniwala rin sila na ang kasalukuyang sitwasyon ng butihing pastor ay dahil sa political harassment, bunga ng kanyang pakikipagkaibigan sa mga Duterte. Abi ninyo mga kaigsunan, tungod kay ang pagigsuod ni Pastor pag inamiguhay nila ni Presidente Duterte o Duterte family, dili yun na mabayran o kwarta. Forever yun na ang ilang panag-amiguhay. Mga nga, inisya political harassment lang din. Political persecution tungod kay sugod sila sa mga Duterte family. Abi ninyo, iniya kaso, dugay na kayo niya kaso, i-dismiss sa prosecutor's office pa lang, na-dismiss na siya kini rape, child abuse, human trafficking, dugay na niya na-dismiss. Dahil dito ay mas lalong nanindigan ang mga taga-suporta ni Pastor Quiboloy. Maging ang iba't ibang religious sector na dumalo sa nasabing pagtitipon ay nagpahayag din ng simpatya. Ang pagsulod nila sa atong compound is an overkill. Nga naman, ingon ni Presidente Duterte, pastor is not a criminal. He is a pastor. Ang namuyo sa compound, dili mga kriminal. Mga ministro! Ay noong pinahirapan nila ang KOJC, isa kami na nakikisama at umiiyak kung bakit nila ginaganon na wala silang respeto sa mga churches. Kung gaano na kalaki ang Diyos, what if kami rin ang isunod? Kaya gusto namin si Pastor Quiboloy talaga ay manalo rin sa Senado dahil siya ay isa rin na makatutulong sa mga churches na tulad namin. Ang nasabing campaign rally na dinagsa ng mga taga-suporta ay pagtitipon hindi lamang ng ordinaryong mamamayan na nag-aasam ng simpleng pagbabago, kundi pati na rin ng mga mamamayang sawana sa lumang pamamaraan ng pamamahala sa gobyerno. Dala-dala ang prinsipyong makadiyos at makabayan. Naniniwala sila sa magagawa ni Pastor Quiboloy sakali man na mabigyang pagkakataon sa Senado. Number one is zero corruption. Kung zero corruption, ang mga kwarta na para sa dito sa budget, mabutang yun. Sama siyang ibuhat niya sa QGC. Ang tanang kwarta na butang dito sa dapat butanganan. Mas better pa, mas maayo pa. Kay mahadlok ang mga kawatan, mga awat, kay na si Pastor Quiboloy. Yung credibility ng Pilipinas ngayon. We are in the state of corruption. Now from state of culture of good governance to the state of corruption na na-invade tayo ng mga corrupt politicians. This is very sad. And we need that kind of senator na siya nasa credibility and a religious mind. Ngayon, walang takot magnakaw yung mga politiko. It's because there is no God in our Constitution.
that is going to be defined for the future. So, Pastor, because of his knowledge in the Bible, he's living every day about God. So, pag mapasok natin yan sa governance, that is very, very big help na magiging maganda ang kinabukasan natin. I am believing na kung si Pastor Apollo Sikibuloy, kung ano ang batas ng Diyos, gagawin niya talaga yan. For the sake sa mga tao, kapakanan ng mga tao, gagawin niya according to the will of God. Para sa mga patuloy na naniniwala sa butihing pastor, siya ang magiging boses ng mga inaapi at tagapagtanggol ng kalayaan ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent, Christine Lebico nag-uulat, SMNI News.